Good morning everyone and welcome back to our channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel mga boss, ayan, please pakipindot naman yung subscribe button dyan sa ating sa baba. Ayan boss. At ngayon mga boss, iba na mga grupo ito at panoorin natin kung ano ang kanilang mga hinaing. Ayan, dito na rin po ito sa EDSA. Actually maraming nagrally ngayon sa EDSA kaya lang iba't iba yung mga layunin. Iba't iba yung kanilang mga hinaing sa gobyerno. Ayan mga boss, panoorin po natin. Ayan ang live sa EDSA ngayon.
walang korap. Kung walang korap, dapat managot. Dapat managot. Dapat managot. Dapat managot. Sigaw ng taong bayan. Sigaw ng taong bayan. Sigaw ng taong bayan. Sigaw ng taong bayan. Ano ko po kayo, sir? Ito na rin kita, ma'am. Len! Lagi nakikita sa rally. Ibitay na yan. Huwag yung kulong. Dahil papakainin po ulit ng gobyerno yan. Ang dami pa pala. Hindi naman kasya doon. Yung mga boss, so mga grupo din ni Laila de Lima. Ayan, ML. Ayan. Tanong ng kometa! Nasaan ang hustisya? 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 Ito po yung pubida. Ito isang grupo din ng mga malaking talaga. Ayan po mga natin mga babayan. Ayan po mga natin mga kababayan, pag nagkaisa sana to, sa ganda-ganda to laban. Puno na lang doon eh. Ha? Ano na? Hindi ko. Mamaya, kunin mo. May Phoenix. Malinis ako. Mamaya, hindi naman kasi yan doon. Puno na. Ako no na. Dito Oh. lang kami. Oo. Ay, ano? Pag siniksik pa yan mamaya, sardinas na yun. Ayan, mga kababayan natin. Oh. Tingnan natin doon sa dulo pa kung marami pa. Ay, mukhang hanggang dito na lang. Ito mga man natin kababayan. Ano oras na? Ayun po mga man natin mga kababayan natin. Pinaantay dyan o. Ayun ang pinaantay tubig dyan marami. Hindi na magkasya doon sa dulo. No?
Ayan mga boss, so mga grupo din ni Leila de Lima, yung ML na party list. So mga dilawan to, mga pinklawan. So iba kasi yung narrative nila mga boss. Gusto nila na pananagutin yung mga kasabwat sa korupsyon sa gobyerno. Pero tapos Sara resign. No? Paano kaya nangyari yung ganun mga boss? So, samantala ang nagpapatakbo ng timbo ng gobyerno ay ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ayaw nila kasi na maupo talaga si BP Sara dahil siguro natatakot sila dahil kapag naupo si BP Sara baka balikan sila. Pero sa puntong ito, wala naman sila magagawa dyan kasi mayroong tinatawag na 1987 Constitution. So ngayon, ang Constitution na ito ay ang successor talaga kapag nawala o nag-resign o kaya napatalsik ang isang Pangulo. Ang papalit dito ay walang iba kundi ang Vice Presidente. So dito sila natatakot mga boss. Pero actually, kung sa mga ebidensya, sa mga nakikita lang natin sa mga social media o sa balita, yung mga ebidensya laban sa korupsyon ay hindi natin masasabi na hindi kasabwat o hindi kasama ang Pangulo. Ayan, dahil unang-una siya yung nagpirma ng budget na lumalabas. So hindi yan i-release ng Department of Budget and Management kapag hindi yan pirmado ng presidente. So totally kasama talaga siya dyan sa issue na yan dyan sa korupsyon. At kung matatandaan natin yung mga sinasabi ni Saldico, talagang meron naman talagang katotohanan, may pruweba naman talaga na kasabwat yung mga nasa Malacanang, nakaupo sa Malacanang. So mga boss, kayo, ano masasabi nyo dito yan sa issue na to? Kasi talamang na talaga yung korupsyon yan. Wala na tayong mga investor yan nag-back out, ang iuwian. Wala tayong sa turismo. So yan lang ay ilan lang sa magpapatunay na talagang hindi effective ang namumuno ngayon sa administrasyon, di ba mga boss? So ayan, sinasabi pa nga na bendalo, kaya din lang baliin yung batas, di ba? Dapat hindi ganoon kasi ang batas ay dapat sinusunod talaga yan ng tao. So yun yung mag-guide sa atin papunta dun sa masaya at malayang at anong tawag nito, yung progresibong bansa. So mga boss, kung meron kayong mga comment dyan, ayan, paki-comment na lang. At huwag natin kalimutan, ayan, paki-pindot yung subscribe button dyan sa baba mga boss. Ayan, yun lang yung hiningi kong support sa inyo. Maraming salamat at hanggang sa muli.